Mga brothers, welcome back sa ating walk around review. Nandito tayo ngayon sa Skygo Subic Zambales branch para alamin ang kanilang newly upgrade scooter. Ito nga yung Blink 150 EFI. Pero bago natin ito tuluyang ikutan, sa mga gusto pong suportahan ang ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating episode. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na po kayo at i-share ang ating video para lagi kayong updated sa ating mga social media accounts. So mga brad, let's go! Sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Alright mga brothers, welcome back sa ating walk around review. Ngayong episode, dumayo tayo dito sa Skygo Subic Zambales branch para silipin ang bagong entry scooter nila. Ito nga yung Blink 150 EFI. Fuel injected na ito mga brothers. As you may know, meron silang Blink 125, yun po yung carb type. Tapos naglabas sila ngayon ng updated version. Ito na yung merong makina na 150cc na displacement, and fuel injected po ito mga brothers. Okay, ito pong nire-review natin is gloss black po ito. At kung ayaw nyo po ito, may iba pa sila na kulay. Ito po yon, yung Blink 150 na olive green ba ito? Hindi ako nagkakamali, correct nyo nga ako dyan kung anong klaseng green ito mga brothers. Ayan, no? Maganda rin to, kakaiba, no? Pero ang napusuan kong reviewin is itong gloss black nila. Simula tayo sa harapan mga brothers. Ayan, no? Meron tayong sticker dito ng Skygo, no? Maganda yung hulmahan natin dito. By the way, para siyang compact scooter pala. Yan, makikita nyo ganyan, no? Ayan mga brado, maliit lang siya, no? Bagay na bagay sa mga city ride. Ideal na ideal sa mga traffic na sitwasyon. Yan, kung gagamitin nyo sa motorcycle, taxi, delivery, no, pwedeng pwede ito, no. By the way, balik tayo, may tulis ito mga brother. Ayan, no. Then adjustable po ang ating mga brake levers dito, na black ang kulay. Pagdating dito, patulis na naman ang kanyang disenyo. Yung ating turn signal lights is LED po, malaki-laki yan, kitang kita, no. Kala mo headlight, pero ito po yung headlight nya. Alright, LED na rin ang kanyang headlight mga brothers. Ito yung low beam, at for sure ito yung high beam. Oh, ito yung DRL nyo, dalawa rito, dalawa rito. Then sa pisngi, meron siyang Skygo dito. Okay, front fender check. Aba, pwede mga brad, oh, flexible, oh. So hindi ito magsha-shattered pagka ito na-aksidente nyo, nawag naman sana. Front telescopic park meron tayo rito, at gusto ko dito meron siyang protective boots para po hindi basta-basta marumihan ang ating tinidor dito sa harapan ng cost ng pagkakasira, no? Meron tayo ditong ordinary na mags, bakal po ito, pero ang kagandahan, two-tone yung kulay niya. Isang ito yung pinakakulay, then may black sa gitna. Ganito yung gusto ko eh. Ito yung wish ko sa mags ko eh, no? At ito naka-tubeless na ito mga brothers, na gulong na may tire size na 80 by 90 at 14 inches na wheel mags, no? Ang disc brake natin dito tama lang po yung laki ng rotor, pero ang maganda rito dalawa po yung kanyang piston, which is means mas maganda yung braking performance nito pag siya ay namereno na. Alright, pagdating naman sa dimension mga brothers, isa nga itong compact scooter. It means maliit po ang kanyang pangangatawan, which is dedicated maninuin sa mga traffic na syudad katulad sa Metro Manila. At syempre pa kung nakatira kayo sa looban, hindi kayo mahihirapan isingit ipark itong motor na ito kahit sa mga masisikip na parking lot. Meron nga pala itong taas pagdating sa kanyang seat height na umaabot ng 740mm, habang ang kanyang ground clearance ay tumataas ang ilalim nito ng 150mm na above minimum naman. And sa kanyang total weight, meron itong 90kg pagdating sa kanyang bigat. And for sure po mga brothers, upright po ang riding position natin. Kaya naman kung gagamitin nyo ito maghapon as a motorcycle, taxi o delivery, o kahit i-long ride nyo pa, sigurado pong hindi kayo mapapagod o mangangawit basta-basta. Kaya naman pagdating sa riding ergonomics ay approve po ito. Alright mga brothers, kung titignan naman natin yung side profile nitong Blink 150 EFI ay napakasimple. Ito lang yung ginawa nilang sticker ng Skygo. Meron dito na tapos parang X na letterings dito, same din approach dito. May linings tayo, then Blink 150 EFI. So ganun lang. Then may malapad tayo ritong floorboard
At nandito na po yung ating housing ng battery, no? Single yung ating upholstery rito mga brothers. Makipot yung upholstery niya, bagay na bagay sa mga malilit na rider na katulad ko. Grab bar natin dito, solid po yan na plastic. Pag inangat natin ito, meron tayong maliit na compartment na makikita. I guess wala nang kakasya ritong helmet, no? Pero pwede nyo paglagyan nito ng mga essential na gamit mga brad, mga kapote, tools, ayan, pwede, no? Ito ating tangke, no? Wala silang sinabi kung anong official nito, pero I guess maglalayo ito ng 4 to 5 liters pagdating sa kanyang capacity. Pero kung may ma-search tayo sa internet, i-post natin kung ano yung eksakto para may idea kayo mga brothers, no? So sa handlebar, very basic mga brothers, no? Meron tayo rito ordinaryong handle grip. Ito naman yung nakikita natin, no? Yung mga stock na handle grip. Ang kagandahan, may bakal tayo na bar N o M bar dito. Sabi ko nga, non-adjustable ang mga preno pagdating sa kanyang levers. Meron tayong basic switches, yung horn, left and right, low beam, high beam, may flasher siya. Ito yung gusto ko, fast light, no? Lagay ng side mirror, and then sa kanan naman nandito yung ating switches pagdating sa headlight, on and off, park light, and then yung ating headlight. Electronic starting. Sad to say, hindi natin ito ma-on dahil ito ay isang brand new unit, no? So hindi po siya activated, pero digital meter po ito. And then meron tayo rito mga basic indicator, sigurado left and right, yan, mga engine check, ganyan po, no? And then siguro dito RPM, tsaka speed meter, at tsaka yung odometer natin. Alright, so pagbaba, meron tayong USB charging port dito, standard yan. And then shutter key, no? For the safety ng ating motor. Meron tayong mga easy access na packets dito. Ayan, gusto ko to may texture yung plastic nya, tsaka makapal po. Then meron tayo ditong utility hook. Ayan, no? Sabi ko nga, malapad ng floorboard, makakapaglagay tayo rito ng ating mga dalahin. Sa makina naman mga brothers, meron nga itong traditional GY6 engine na patent sa Honda motorcycle. Meron nga itong 149cc na single cylinder, single overhead cam na dalawa po yung kanyang valvula. At kaya mag-generate ng 11.5 horsepower at 7,500 RPM na duluhan. At umaarangkada ng 12.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Syempre pa, naka-fuel injected na rin ito, kaya naman may range po ang kanyang fuel consumption ng around 40 to 45 km per liter na depende po sa inyong tatakbuhin. At syempre automatic po ito na may CVT transmission. Alright mga brothers, dito naman sa likod na disenyo nitong Blink 150 EFI, meron po tayo ritong non-adjustable na single shock na lang, no? Pero ito mukhang heavy duty. Ang isa pa sa tinitignan ko rito, parang ang haba ng fender niya, o mahaba talaga literal, which is good para maproteksyon na ng ating motorsiklo pagdating sa dumi at sa putek. May reflector tayo, itong susi dito sa upuan nito, no? Ang kagandahan na rin is naka LED po ang turn lights natin dito. Ayan, tsaka yung ating, tapos naka valve type naman ang ating taillight dito. Pero pwede nyo itong upgrade, wala na tong kaso, marami ng aftermarket. Lagay ng ating plaka, ayan, reflector, mahaba ang fender sabi ko. And then naka semi upright po ang ating muffler dito, so ingat lang po tayong pumasok o sumubsob o lumusong sa mga matataas na bahay. Syempre EFI ito, kaya naman wag nyo po ito basta-basta ilusong, baka pag tumirek mas malaking gastos. Alright, sa gulong niya naman meron tayong tire size dito na 90 by 90. Malaki-laki ang likod, syempre yan naman ang standard niyan. At tubeless na rin to, same din yung design ng ating mags dito na bakal po yan, na two-tone yung kulay nga, black sa gitna and then silver naman sa gilid. Ganda, ito talaga yung gusto kong kulay ng mags, kombinasyon, no? At ang ilalim malinis po. Ayan, meron pa tayong kortina dito para hindi basta-basta marumihan ang injector natin dito. Ayun yung injector niya mga brothers, oh. O diba, ang ating tapakan para sa pillion, heavy duty, plastic at bakal ang kombinasyon. Alright mga brad, natapos na nga nating ikutan itong bagong Skygo Blink 150 EFI, at ito nga ay merong updated price ngayong 2026 na 75,000 pesos. And for the terms, meron po itong down payment na 5,000 pesos. At nakapromo po ngayon si Skygo na 50% off po ang kanilang mga down payment. So it means 2,500 na lang po ang kanyang total cash out. At sa 3 years, meron po kayong babayaran dyan na 3,500
44. At syempre yung rebate nila 200 pesos pa rin. Maaari po kayo mga brothers mag-call and text sa ating cellphone number o kaya naman mag-PM sa ating Facebook page kung interested po kayong maglabas ng motor na ito at sa iba pang mga model ng Skygo at Monarch motorcycle. At ikayo po ay i-assist natin at subukan nyo po ang serbisyong Sort Moto. Legit at maaasahan. Alright.